Iniisip mo bang pindutin ang i-reset button ng iyong buhay? Maaaring ito na mismo ang gabay na iyong kailangan. Sa espesyal na bidyong ito, tatalakayin natin ang pilosopiyang Stoic na nagsimula pa noong sinaunang Gresya at kung paano ito patuloy na nakatutulong sa pagharap sa mga pagsubok at pag-akyat baba ng modernong buhay. Pag-uusapan natin ang 25 mahahalagang prinsipyong Stoic na kayang baguhin ang paraan ng iyong pagharap sa mga hamon. At pagkatapos ay susundan natin ito ng 7 gawin na kailanman ay hindi dapat gawin dahil nakahahadlang ito sa ating paglago at sa paghanap ng isang makabuluhang buhay. Mahalagang maunawaan na kapag hinayaan natin bumaba ang ating mental na bantay, may mga taong maaaring samantalahin ito upang saktan tayo. Sa kasamaang palad, ang inggit at kalupitan ay madalas makita sa trabaho, sa lipunan, at maging sa pamilya. Kaya't dapat nating matutunang palakasin ang ating resilience. Isipin mo ang iyong sarili bilang isang puno sa gitna ng bagyo. Maaaring yumanig at magalaw ang mga sanga at dahon, ngunit ang ugat ay nananatiling matatag at nakabaon. Sa Stoicism, matututuhan mong palakasin ang iyong panloob na pundasyon upang hindi ka basta matinag ng kaguluhan mula sa loob o labas. Ang pilosopiyang ito, na pinagyaman ni Epictetus, Seneca, at Marcus Aurelius, ay nagtuturo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa ingay ng kulog kundi sa katiwasayan ng liwanag na gumagabay sa atin. LA Prinsipyo ng Stoicism. Unang prinsipyo, makinig kaysa magsalita. Mas mahalaga ang pakikinig kaysa sa pagsasalita. Sa mundong gustong lahat ay marinig at mabilis magbahagi ng opinyon, ang tunay na pakikinig ay tanda ng karunungan at pag-unawa sa sarili. Ang tahimik na pakikinig ay hindi lamang respeto kundi paraan upang matuto, maging mapagpakumbaba, at makabuo ng mas malalim na ugnayan. Ikalawang prinsipyo, ang pagkatalo ay pagkatuto. Huwag tingnan ang kabiguan bilang katapusan. Bawat pagkakamali ay guro na nagtuturo ng mahahalagang aral. Ang kabiguan ay kasangkapan para sa personal na paglago at hindi dapat katakutan. Ikatlong prinsipyo, maghanda sa pinakamasama. Ang Stoic ay hindi negatibo kundi praktikal. Kapag inihanda natin ang isip sa posibilidad ng pinakamasamang mangyari, nababawasan ang kapangyarihan ng takot. Nagiging mas matatag at handa tayo sa mga biglaang pagbabago. Ika-4 na prinsipyo, maging maingat sa yaman. Hindi masama ang yaman, ngunit delikado kapag ito lamang ang sentro ng buhay. Ang totoong kayamanan ay hindi nasusukat sa ari-arian, kundi sa mabuting pagkatao, makabuluhang relasyon, at paglilingkod sa kapwa. Ika-5 prinsipyo, huwag matali sa iisang pangarap. Kung iisa lamang ang ating inaasahan, nagiging marupok tayo kapag ito'y nawala. Ang Stoic ay may maraming layunin, bukas sa pagbabago, at handang humanap ng kagalakan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ika-6 na prinsipyo, tunay na yaman ay pasasalamat. Ayon kay Epictetus, ang tunay na kasaganaan ay hindi sa dami ng pag-aari, kundi sa pusong marunong makontento at magpasalamat. Sa pasasalamat, natututo tayong tamasahin ang maliliit na bagay at hindi mabitag sa walang katapusang paghahangad. Ika-7 prinsipyo, alalahanin ang kamatayan. Ang buhay ay maikli. Ang paalala ng kamatayan, memento mori, ay nagtuturo sa atin na pahalagahan ang bawat sandali at huwag sayangin ito sa mababaw na bagay. Ang tunay na yaman ay ang mga alaala, karanasan, at ugnayang iniwan natin. Ika-8 prinsipyo, huwag masobrahan ang pagkakapit sa material. Ang detachment ay hindi pagtanggi kundi kalayaan. Kapag hindi tayo nakatali sa mga bagay, hindi madaling mabali ang ating isipan ng pagkatalo o kawalan. Ang kalayaan ng loob ay mas mahalaga kaysa pagmamay-ari. Ika-9 na prinsipyo, tanggapin ang hindi mababago. Ayon kay Epictetus, may mga bagay na wala sa ating kontrol. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kung paano tayo tutugon, hindi sa pagpipilit baguhin ang imposibleng baguhin. Ika-10 prinsipyo, pamahalaan ang damdamin. Hindi tayo alipin ng emosyon. Sa pamamagitan ng self-awareness at mindfulness, natututo tayong huminga, magpahinga, at pumili ng tamang tugon imbes na magpadala sa bugso ng damdamin. Ika-11 prinsipyo, paminsan ay magpakasapat.
Ang temperance o pagpipigil ang nagbibigay ng balanse sa buhay. Sa paminsang pagtanggi sa labis na luho o bisyo, mas nagiging disiplinado at masaya tayo. Ikalabing-dalawang prinsipyo, maging totoo at tapat. Ikalabing-tatlong prinsipyo, ayon kay Seneca sa pagbabago. Ang pamumuhay ng may katapatan ay susi sa tunay na ang pagbabago ay hindi kalaban. Ang pagiging likas sa sarili at sa iba ay pundasyon ng tunay na relasyon na dumadaloy. Wala tayong kapangyarihang pigilan ang pagbabago ng panahon, relasyon, at kalagayan. Kapag tinanggap natin ito, natututo tayong maging mas mapagpakumbaba at handang umangkop. Ang taong sarado sa pagbabago ay madaling mabigo, samantalang ang taong marunong umayon ay nakatatagpo ng bagong lakas at direksyon. Ikalabing-apat na prinsipyo, pagtuunan ang sariling pagpapabuti. Ayon kay Marcus Aurelius, huwag mong aksayahin ang oras sa paghusga sa ibang tao. Ang tunay na stoic ay nakatuon sa paghubog ng sariling karakter. Sa halip na tumingin sa kahinaan ng iba, mas mainam na tingnan ang sarili at itanong, ano pa ang maaari kong baguhin upang maging mas mabuting tao? Ang sariling paglago ay walang katapusan, at ito ang pinakamahalagang laban na dapat nating ipaglaban. Ikalabing-limang prinsipyo, huwag maadik sa papuri. Ang paghahangad ng palakpak at pagkilala ng iba ay nagdadala ng pagkakagapos. Kapag ang halaga natin ay nakabatay lamang sa opinyon ng ibang tao, nawawala ang ating tunay na kalayaan. Ang stoic ay hindi lumalayo sa papuri, ngunit hindi rin siya umaasa rito. Ang kanyang dangal ay nakabatay sa sariling konsensya at tamang gawain. Ikalabing-anim na prinsipyo, alagaan ang kalusugan ng isipan at katawan. Itinuturo ng mga stoic na ang katawan at isipan ay mga kasangkapan na dapat pahalagahan. Hindi ito nangangahulugang maging alipin ng pisikal na anyo, kundi balansihin ang pag-aalaga sa kalusugan at lakas ng kalooban. Ang malusog na katawan ay mas nakatutulong upang malinaw ang isipan at mas epektibong makapaglingkod sa iba. Ikalabing-pitong prinsipyo, tanggapin ang kritika ng may pagpapakumbaba. Hindi lahat ng puna ay dapat ikagalit. Ang stoic ay marunong makinig at tumanggap ng makabuluhang payo. Kapag bukas tayo sa kritisismo, nagiging mas mahusay at matalino tayo. Ang taong hindi marunong tumanggap ng puna ay hindi lumalago, ngunit ang marunong magpakumbaba ay yumayabong. Ikalabing-walong prinsipyo, mamuhay ng ayon sa kalikasan. Isa sa pangunahing turo ng Stoicism ay ang mamuhay ng kaayon ng kalikasan, hindi lang ng kalikasang pisikal, kundi pati ng ating sariling kalikasang makatao. Ang ibig sabihin nito ay tanggapin ang ating likas na kakayahan at limitasyon, at gamitin ang mga ito sa makatuwiran at makatarungang paraan. Kapag lumalaban tayo sa ating likas na gawi, nadadala tayo ng kalituhan, ngunit kapag nakaugnay tayo sa kalikasan, nakakamtan natin ang kapayapaan. Ikalabing-siyam na prinsipyo, piliin ang mabuting pakikisama. Sabi ng mga stoic, ang mga taong nakapaligid sa atin ay may malaking impluensya sa ating buhay. Kung tayo'y laging nakikisama sa mga negatibo, maaapektuhan ang ating isipan. Kaya't piliin natin ang makikisama sa atin, yaong nagtutulak sa atin tungo sa kabutihan, hindi sa kasiraan. Ikadalawampung prinsipyo, maging halimbawa, hindi lamang salita. Ang stoic ay hindi nakukontento sa magagandang salita lamang. Ang tunay na karunungan ay makikita sa gawa. Ang pinakamabisang paraan upang magturo ay sa pamamagitan ng pamumuhay na naayon sa ating mga pinaniniwalaan. Sa ganitong paraan, ang ating buhay mismo ang nagiging inspirasyon sa iba. Ikadalawamput-isang prinsipyo, alamin ang halaga ng oras. Ang oras ay ang pinakamahalagang yaman na hindi na ibabalik. Ayon kay Seneca, hindi maikli ang buhay, kundi madalas natin itong sinasayang. Ang stoic ay marunong gumamit ng oras para sa makabuluhang bagay, sa paglago, sa ugnayan, at sa paggawa ng mabuti. Ang oras na lumipas ay hindi na maibabalik, kaya't huwag itong sayangin sa walang kabuluhan. Ikadalawamput-dalawang prinsipyo, magkaroon ng paninindigan. Kapag dumating ang tukso o pagsubok, dapat manatiling matatag sa prinsipyo. Ang stoic ay hindi basta sumusuko sa impluensya ng karamihan o sa dikta ng lipunan. Ang kanyang gabay ay katuwiran at katarungan. Ang tao na walang paninindigan ay madaling mahulog sa maling landas.
Ika-23 prinsipyo, maglingkod sa iba. Ang Stoicism ay hindi makasarili. Isa sa pinakamahalagang turo nito ay ang paglilingkod sa kapwa at ang pag-aambag ng mabuti sa lipunan. Ang tao'y hindi nilikha para mabuhay ng para sa sarili lamang. Ang tunay na kabutihan ay nakikita kapag ang ating buhay ay nagbibigay ginhawa at pag-asa sa iba. Ika-24 na prinsipyo, panatilihin ang katahimikan ng isipan. Sa gitna ng ingay at kaguluhan ng mundo, natututo ang Stoic na pahalagahan ang katahimikan. Ang tahimik na pag-iisa ay hindi pagtakas kundi pagkakataon upang linisin ang isip at tumibay ang loob. Sa katahimikan, natututuhan nating marinig ang ating sariling budhi. Ika-25 prinsipyo, mamuhay ng may layunin. Ang huling prinsipyo ay nagsasabi na ang pinakamahalagang gawain ng tao ay ang mamuhay ng may malinaw na layunin. Ang Stoic ay hindi naglalakbay ng walang direksyon. Alam niya kung bakit siya nabubuhay at kung ano ang nais niyang iwan na pamana sa mundo. Ang layunin ang nagbibigay saysay sa bawat sakripisyo at nagbibigay tapang sa bawat laban. 7 bagay ay hindi dapat gawin ayon sa Stoics. Huwag sayangin ang oras sa chismis o walang saysay na usapan. Huwag hayaang lamunin ng galit o inggit ang sarili. Huwag gawing sukatan ng halaga ang yaman o katanyagan. Huwag tumakas sa responsibilidad. Huwag magpakalulong sa bisyo o kalabisan. Huwag ipagpaliban ang mabuting gawain. Huwag kalimutan ang kamatayan dahil ito ang paalala na dapat nating pahalagahan ang bawat sandali.